mga kababayan, eto tuloy pa natin. Kasi sa pool ulit dito, si Senator Dante Marcoleta. Thank you very much, Mr. President. Mr. President, I move that the speech of the lady senator together with interpellations be referred to the Committee on National Defense. I so move, Mr. President. Any objection? Hearing none. Sorry for Thank you, Mr. President. May we recognize Senator Erwin Tulfo as well for his privileged speech. Senator Erwin Tulfo is recognized. Thank you, Mr. President. Mr. President, I rise today in defense of dignity, Yan. our national dignity. Spokesperson of the Chinese embassy recently lectured Filipinos and worse, Philippine officials on the limits of freedom of speech. Yan. We are told that criticizing a foreign head of state is completely unacceptable. Well, let me say this then, Mr. President. If you do not like how democracy works in this country, then you are free to leave the Philippines. Get the out. Mr. President, kung hindi nila gusto kung paano gumagana ang demokrasya sa ating bansa, malinaw po ang sagot. Layas. This is our house. Aray. Hindi sila ang boss natin at tayo ay mga tau-tauhan lang nila. To the Chinese embassy officials, you do not have the moral authority to lecture Filipinos about freedom of speech. Because freedom of speech does not exist in your country. It is not practiced. It is not protected. It is punished. So Biruin nyo, di ba, ang gusto ni Rodante Marcoleta parang bibehin pa natin yung mga Chinese official, yung mga Chinese Coast Guard. Yun ang gusto ni Senator Rodante Marcoleta, bibehin. Ibebi-bebi natin. Eh ngayon, madaling kausap si Senator Erwin Tulfo. Kung hindi nyo gusto kung paano gumagana yung demokrasya dito sa Pilipinas, umalis kayo dito. Ganun lang kasimple, mga kababayan. do not export censorship to a nation that fought, bled, and died to be free. And another recent statement coming from the Chinese government threatening our officials of, quote, paying the price for making provocations and confusing right from wrong, unquote, pertaining to our claims at the West Philippine Sea. What is truly unacceptable is a foreign government acting as if it can police Filipino speech, intimidate Filipino officials, or shame Filipino into silence. Mr. President, our government officials spoke only the truth. They defended our sovereignty. They spoke as public servants of a democratic republic. They are correct, and the Chinese government is wrong. Wala silang karapatan na punahin ang malayang pagpapahayag sa ating bansa. Dahil sa kanilang bansa, walang tunay na freedom of speech. Mga kritiko ikinukulong at misteryosong namamatay pa. Ang mga mamahayag, pinapatahimik, opinyon, kinokontrol, tulad po nangyayari doon sa Hong Kong kung ilang kritiko nila ay kinulong na. Let us be very clear, Mr. President. The West Philippine Sea is ours. Our officials have the right and the duty to speak about aggression against our nation. And Filipinos, Mr. President, will not whisper in their own house just to avoid offending a foreign power, particularly China. No, 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 Mr. President. We do not take lessons on democracy from a government that jails critics. We do not take lectures on free speech from a system that suppresses it. Our house, our terms, Mr. President. Respect is not demanded. It is earned and it is mutual. If you want respect from Filipinos, then respect our Constitution. Respect our officials, respect our freedom of speech, and respect the simple truth that this is not your country. Mr. President, the Filipino people are not afraid. We are not silent, and we will not be bullied, politely or otherwise. Thank you, Mr. President. Maraming salamat. Maraming salamat at magandang hapon sa ating lahat. Thank you, Senator Tulfo. Aray! Di ba? Tunaw. Tunaw yung spokesperson at attorney ng allegedly ng China, mga kababayan. Di ba? Kasi nag-aabu-abugaduhan pa ng China o ano nangyari. Di ba? Kasi mga kababayan, sa totoo lang, sa akin kasi, kung gusto nilang matapos yung sigalot, yung dispute na nangyayari dyan sa West Philippine Sea, lisanin nila yung teritoryo natin. Kasi tayo, naipanalo natin yan noong 2016, mga kababayan.
At mismo ang isa sa nakipaglaban niyan ay walang iba kung hindi si former President Pinoy. Diba? Siya yung may dugon Chinese na dinala yung laban issue sa West Philippine Sea doon mga kababayan sa hukuman sa ibang bansa. Diba? At inilaban niya at naipanalo niya yan. Tapos ngayon sasabihin lang ng mga pro-China dyan mga kababayan na bakit hindi na lang hayaan natin na ipamigay yung West Philippine Sea. Yung dating presidente pa nga sasabihin na yan ay kapirasong papel lang. Diba? So ngayon, ang isang pinakamalinaw dyan, atin ang West Philippine Sea mga kababayan. Kung gusto nila na matapos yung sigalot dyan, lisanin nila yung teritoryo po natin. Kung hindi nila maintindihan kung paano gumagana yung demokrasya dito, tama yung sinabi ni Senator Erwin Tulfo, umalis sila dito sa ating bansa. Tulfo. Majority Leader. Maybe So ano na yan mga kababayan, kung makikita nyo, magre-resume na yan. So maliwanag dito, sa poll si Senator Dante Marcoleta kay Senator Risa Ontiveros, at sa poll mga kababayan, si Senator Dante Marcoleta dito po kay Senator Erwin Tulfo. Kasi nga naman, kita nyo masyado namang obvious yung ginagawa niya mga kababayan from the sinasabi niya nakatang isip lamang, yung parang pinapalabas niya nakatang isip lamang noon ang West Philippine Sea. Ngayon, tumitindig naman siya para sabihin na makipagkaibigan tayo sa mga Chinese official kahit alam naman niya na binubuli yung mga mga Philippine Coast Guard at mga mangingisda dyan po sa mismong teritoryo po natin. So kayo, mga kababayan, ano po masasabi ninyo hingil po dyan sa issue po na yan? Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo hingil po dyan. At ngayon, punta naman po tayo mga kababayan dito pa sa isa pang topic natin. Siyempre, hindi naman papayag na yung kaalyado ni Senator Dante Marcoleta mapapahiya sa usapin po na yan mga kababayan. Siyempre, meron din siyang depensa patungkol po dyan mga kababayan. Pakinggan naman natin ito namang sinasabi ni Senator Robin Padilla. Majority Leader. thank you, Mr. President. May we recognize our distinguished colleague, Senator Robin Hood Padilla, to also make a manifestation. Senator Robin Padilla is recognized. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at sa ating pinunong mayorya. Ako po ay nakinig at napanood ko po ang mga talumpati ng ating mahal na kasama. Yan. Senator Risa Ontiveros, Senator Marcoleta, Senator Erwin Tulfo, patungkol po sa kaganapan na nangyayari ngayon sa pagitan ng Chinese Embassy at sa atin pong mga senador. Ang akin po lang mungkahi sana, ako po ay naniniwala, mga mahal kong kasama, na itong usapin na ito ay masyadong popular sa ating mga kababayan. Ay talaga! At ang magsalita ka ng patungkol sa pagsasaayos ng singgalot na ito ay hindi pabor sa sino man na magsasalita nang gusto mong magkaroon ng kapayapaan. Pero sa usapin na ito, ako po ay tatanggapin ko kung ano ang sasabihin ng mga tao sa akin. Kung sasabihin nilang, pro-China yan. Okay lang po. Wala pong problema. Ang akin pong gustong sabihin sa ating mga kababayan, alam niyo, ang isang bagay, pag hindi natin inayos, pag hindi tayo nagtulong-tulong na maayos, lalong-lalo na sa kapitbahay natin, kapitbansa natin, hindi po ito makatutulong sa atin. Hindi po ibig sabihin na ako'y pumapayag na pagsalitaan ng hindi maganda ang ating mga kasama ng Chinese Embassy. Hindi rin naman tama yon. Pero, hindi rin naman po tama na ang isang opisyal natin sa gobyerno, na isang unipermado pa, ay gagawa ng katatawanan o karikature ng presidente ng China. Sapagkat kanina po, habang nag-uusap kami ni Senator Amy Marcos, sabi ko sa kanya, kung yan, ginawa ng China sa ating Pangulo na si Bongbong Marcos, ako'y oposisyon, pero gagawin nila yan kay Bongbong, ay unang-una po ako magagalit. Marami nang ginawa mga kababayan na paninira sa presidente. Yang mga yan, pero hindi ka naman nagalit, Senator Robin Hood Padilla. Diba? Diba tinawag nga nila na megaphone yung presidente, mga kababayan? Hindi naman nagalit si Senator Robin Padilla.
Alam nyo, wala namang problema maging pro-China ka. Kasi alam naman ng taong bayan yan matagal na. Ang problema lang kasi, Senator Robin Padilla, wag nyo namang isampal sa taong bayan yung pagiging pro-China ninyo. Kasi unang-una, masakit yan para sa mga kababayang Pilipino po natin, lalo na yung mga mangingisda na araw-araw, sa bawat pagsasalita mo ng ganyan, paulit-ulit mong sinasampal na mas parang ang dating pumapabor kayo sa ginagawa ng China kaysa sa mga kababayang Pilipino po natin na naaapektuhan yung hanap buhay dahil sa ginagawang pang-aabuso at pangharas ng China sa West Philippine Sea. Anyway, tuloy pa natin. Sapagkat hindi ako papayag na babawiin ng kahit na sino ang Pangulo ng Pilipinas. Hindi ako papayag na O bakit hindi mo mamura yung isang vlogger ninyo, yung isang DD-shit ninyo na tawag dito, paulit-ulit binabastos ang presidente. O di ba sabi mo kahit sino, ibig sabihin di kahit kaalyado mo, hindi ka papayag na binabastos yung presidente. Bakit ito hinahayaan nyo? Si Bongbong Marcos, mga kababayan. At yan po, sa Monday po ay sisimulan na nila yung impeachment na yan na 4 lamang na pages na ang laman lamang ay nagsasalsal si Bongbong Marcos ng 4 na beses sa isang araw. Bakit hinahayaan mo lang yan, Senator Robin Hood Padilla? Di ba sabi mo hindi mo hahayaan na bastusin ng kahit na sino? Ibig sabihin, hindi lang mga Chinese government yan o mga Chinese official. Kahit kapwa mo Pilipino, hindi mo papayagan na bastusin ng Pangulo. Bakit hindi mo mapagsabihan? Itong mga kaalyado ninyo na ito na nagsasalita ng puro kabastusan laban po sa presidente. Diba? Anyway, tuloy pa natin. gawan ng karikature, kahit ako'y oposisyon, nagawan ng ganyan ang ating Pangulo. Sapagkat ang Pangulo ng isang bansa, yan po ang tinatawag nating representasyon ng ating bayan, katumbas ng bandila. Kung ano ang tingin natin sa bandila, yan ang tingin natin sa Pangulo. Kaya, kung ano man po ang ginawa ni Admiral Tariela, ay pinakikiusapan ko po siya na huwag niyang ulitin. Sapagkat, pag nambastos ka, babastusin ka rin talaga. Wala po tayong magagawa sapagkat duty ng kahit na sino na ipagtanggol ang kanilang Pangulo. Ang gusto ko lamang pong sabihin dito, aking mga kasama, tama po, naniniwala po ako na hindi makatwiran ang ginagawang pambobomba ng tubig sa ating mga mangingisda, sa ating Coast Guard. Pero matagal ko na rin Yan lang ang masasabi mo? Yan lang ang masasabi mo, Senator Robin Padilla? Nauunawaan mo? Pero hindi mo kayang samahan yung mga kababayang Pilipino natin na talagang ginaganyan ng binubuli ng mga Chinese Coast Guard? Nakakahiya naman sa mga taong bumoto sa iyo, Senator Robin Hood Padilla. Yan lang ang kaya mong sabihin. Diba? Anyway, tuloy pa natin. sinabi na may budget naman ng Coast Guard, ba't di kayo bumili ng mas malakas na water cannon at gumanti kayo? Hindi naman po pwede na lagi tayo magpapaawa. At parehas naman kayong Babaw. tinatawag natin tanod ng Coast Guard kayo pareho. Hindi naman kayo gray ship. Ang gray ship, Ganito kasi mga kababayan na ito, paliwanag ko sa inyo ha, kung bakit tayo hindi gumagante ng water cannon sa China. Sa mainit na issue ng dispute dyan po sa West Philippines sa pagitan ng China at saka po ng Pilipinas. Kung mapapansin ninyo, di ba marami mga ginagawang pagpapaawa effect ito pong China. Kahit tayo yung hinaharas, binubuli, sila pa rin mga kababayan, yung nagpapaawa publicly. So ngayon sa tingin nyo, pag gumanti tayo ng water cannon, dyan po sa China mga kababayan, sa mga Chinese Coast Guard, sino lalabas na masama? O papalabasin nila na masama sa mata ng mga kaalyado po nating bansa at sa mata ng mga kaalyado nilang bansa? Siyempre ang Pilipinas ang palalabasin nila. Ngayon mga kababayan, ang point kasi natin dito, kaya hindi tayo gumagante ng water cannon sa China kasi unang-una, nag-iingat ang Pilipinas na tayo yung mapasama sa mata ng mga kaalyado nating bansa at mga kaalyadong bansa ng China mga kababayan, kasi lahat gagawin ng China para i-provoke tayo na gumawa ng masama sa kanila para palabasin nila na may dahilan sila para gumawa ng mas matinding aggression dyan po sa West Philippine Sea. At palabasin nila sa huli na kahit tayo yung biktima, sila yung biktima. Ano po? Anyway, tuloy pa natin.
ship, yun ang military. Kapag hindi naman pwede yun ang tinatawag natin na escalation. Pero kung dalawa kayong white ship dyan, at nagbombahan kayo ng tubig dyan, walang ano yun. Walang issue yun, walang escalation yun, dahil pareho kayong tanod baybayin. Pareho kayong nagpoprotekta ng coast natin. O di after niyan, gera na. Di after niyan, gera na. Diba? O sabi nga dito, para kang si Mark Lopez noon, na nagwa-water cannon daw ang Pilipinas. Kaya nga, di ba? Kaya nga mga kababayan. Di pagkatapos niyan, yung sinasabi ni Senator Robin Hood Padilla, ipagpalagay natin nangyari yan. Pagkatapos yan, nakipagbombahan tayo, late ng barko natin. O, ipagpalagay na lang natin, bumili tayo ng kasilaki ng kanilang warship. Paano kung halimbawa mag-deploy ng napakaraming, pagpalagay natin, sobrang daming warship, yung China, kasi umabot na nga sa sukdulan na gumawa sila ng matinding agresyon. Dahil nga sa mungkahi ni Senator Robin Hood Padilla na makipaglaban tayo doon. O di ang kasunod dyan, gera na, mga kababayan. Pero para sa usapin, nang ikaw ay magtatalumpati at gagawin mong katatawanan yung Pangulo ng isang bansa, palagay ko, inuulit ko po, ako po ay oposisyon. Galit na galit si Senator Robin Padilla kasi ginawang katatawanan si Xi Jinping. Pero, nung binabastos ng mga DD-shit mga kababayan ng kanyang mga kaliyado si PBBM, tuwan-tuwa pa siya. Nung nagsalita, itong si Roque na adik ang presidente kahit wala matibay na ebidensya, tameme po siya. Di ba, dyan pa lang makikita nyo na sinungaling ka na, Senator Robin. Pero kahit sinong gumawa niyan sa presidente ko, hindi ako papayag. Ako'y tatayo din at talagang makakatikim din sa akin yun ng mga salitang hindi niya makakain. Sapagkat sa akin, anuman ang political affiliation natin, pagdating sa Pangulo sa ibang bansa, iisa tayo. Solid dapat tayo, nakatayo dapat tayo sa Pangulo natin, pag-usapin na ng ibang bansa na. Kaya sana po, nakikiusap po ako sa Chinese Embassy at sa ating mga kasama na sana po ay matapos na ito, makapag-umpisa na po tayo ng magandang relasyon, pag-umpisahan natin ng pag-uusap, sapagkat, alam niyo po, meron din po tayong ibang mga kasinggalot. Tahimik nga lang tayo. Katulad po ng aking best friend sa Malaysia. Kasinggalot natin yan sa Sabah. Ilan ng Pilipinong naging stateless doon? Ilan ng Pilipinong diniport nila? Pero naging tahimik naman tayo. Wala naman akong naririnig. Kaya sana, kung ano po yung ginagawa ng iba din sa atin, pantayan din natin. Grabe, Alam no? nyo, masakit sa akin magsalita ng patungkol sa Malaysia dahil kapatid kong mga Muslim yan. Pero ini-example ko lang po sa inyo na meron din tayong problema sa ibang lugar na meron din ginagawang pang-aabuso din sa atin na hinihingi ko din na magsalita din kayo. At sana, bilang panghuling salita, alam nyo, nung kailan lang nakita kami ni General Torre. Ang tingin ko dyan sa taong yan, kaaway ko yan. Sa ginawa niya kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero dahil nagkita kami sa isang lugar na hindi namin dapat pag-usapan ang ginawa niya, kundi kami mga bisita sa isang lugar, kami naging, kumbagay, diplomat na rin kami. Kami naging mahinahon sa isa't isa. Sapagkat, yun dun po ay pagpapakita sa ating mga kababayan na hindi sa lahat ng oras ay palabang ka. May mga pagkakataon na pwedeng madaan sa usapan. Kaya po sana, inuulit ko po, wala po akong masasabing sa mga speech, sa mga statement ng ating mga kasama. Naniniwala po akong may katwiran po ang inyong mga sinasabi. Kaya niya lamang po, sana, pagsabihan din po natin yung mga uniformadong personnel ng ating bansa na magdahan-dahan din lang. Pwede ka namang mag-speech nang wala kang gagawing caricature o katatawanan ng isang Pangulo ng bansa. Yun lamang po. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo at sa ating pinunong mayorya. Napakababaw. Di ba mga kababayan, sobrang babaw ba? Siyempre hindi na nakakapagtaka kasi mga kababayan, wala siya dito eh. Di ba? Wala siya dito sa 15 senators na kumukundi na sa ginagawang sa ginawang pahayag ng Chinese Embassy mga kababayan. Kasi kung titingnan nyo, itong mga senator na ito yung may malasakit talaga.
'Di ba? Sa issue ng West Philippine Sea at karapatan natin, diyan po sa West Philippine Sea. Buti nga dito yung 2 bilyar, oh. 'Di ba mga kababayan? Kasi kung titingnan nyo, yung sinasabi ni Senator Robin Padilla, parang katulad lang din yan nung ibang mga senator na nagsuot ng West Philippine Sea sa isang basketball tournament. Mga kababayan, tapos wala pala dito, hindi pala pumirma at sinuportahan itong resolusyon para kundinahin ang mga pahayag ng Chinese Embassy. Diba? Kasi kung titingnan nyo, sabi po dito sa Ilocandia Global Times, panawagan ng mga senador, kilalanin ang soberanya ng Pilipinas. 15 senador ang pumirma sa isang resolusyon para kundinahin ang mga pahayag ng Chinese Embassy sa Manila na tumutuligsa sa ilang opisyal ng gobyerno. Ayon sa resolusyon, nag-ugat ang aksyon ng mga senador sa nagpuna ng ating mga opisyal sa agresyon ng Beijing sa West Philippine Sea. Binigyan din ng dokumento ang karapatan ng Pilipinas na ipagtanggol ang soberanya nito alinsunod sa international law. Hinimok din ng mga senador ang Department of Foreign Affairs DFA na agad gumawa ng hakbang para protektahan ang dignidad ng bansa at ipagtanggol ang pambansang interes sa pandaigdigang entablado, mga kababayan. At yung mga pumirma dyan, sina Tito Soto, Ping Lacson, Big Subire, Kiko Pangilinan, Risa Hontiveros, Erwin Tulfo, Rafi Tulfo, Win Gatchalian, Loren Legarda, JB Ejercito, Jinggoy Estrada, Bam Aquino, Lito Lapid at yung 2 magkapatid na Bilyar. So ngayon, yung inaasahan natin na paperma dyan, parang katulad lang din ni Senator Robin Padilla na magaling magsalita dito pero wala naman talagang pagmamahal sa mga teritoryo po natin at maliwanag na siya po talaga ay pro-China, mga kababayan. So ngayon, kung titingnan nyo, walang pinagkaiba yan dito. Ayan o, di ba nung mayroong basketball tournament, mayroong mga nakasuot ng West Philippine Sea, pero wala dun sa mga pumirma para kondinahin yung komentaryo ng Chinese Embassy. So naandyan dyan, yung may mga suot na West Philippine Sea na kunyari pinagtatanggol ang teritoryo po natin. Diba sabi nga dito kay Anthony Comedia, naka West Philippine Sea shirt pero hindi kayang pumirma para kondinahin ang mga pag-atake ng China. The senator did not sign the resolution condemning Chinese Embassy criticism. So kung titingnan nyo, naandyan dyan si Bongo pero walang pirma doon para kondinahin ang Chinese Embassy. Si Bato de la Rosa, si mga kababayan, etong si Joel Villanueva, wala ding pirma. So yan yung mga senator, mga kababayan, na mga hindi pumirma. Ito pong si Go, Padilla, De La Rosa, Villanueva, Cayetano, yung isa pang Cayetano, si Escudero, Marcoleta, at etong si Amy Marcos. Yan yung mga senator na dapat tandaan nyo na walang pagmamahal sa Pilipinas. At tanging political agenda lamang po nila ang kanilang sinusuportahan at kanilang sinusunod, mga kababayan. Sa bagay, paano nga naman sila pipirma dyan kung yung kaalyado po nila, mga kababayan, malapit na malapit sa China? Ayan o. Diba? Maliwanag nga na sabi dito, basahin natin. Nakipagpulong si Davao City Mayor Basti Duterte kay Ambassador of the People's Republic of China to the Philippines na si Jing Quan itong Lunes, Enero 26 sa nasabing lungsod. Ibig sabihin, itong Chinese ambassador ay nagpunta po sa Davao City para makipagpulong dito po kay Basti Duterte. Sabi pa dito, ang pagbisita daw ni Ambassador Quan sa Davao City ay tatagal ng 2 araw upang mapagtibay daw ang kanilang bilateral relation at local level cooperation, mga kababayan. Ayan o. Kaya nga ngayon maliwanag kung sino talaga yung mga pro-China yan. Ayan o. Diba? Siyempre, hindi nga magsasalita dyan si Robin Padilla. Yung ulo nila, ayan o. Diba, mga kababayan? Alam nyo naman, mas matimbang sa mga Duterte ang mga Chinese, kaysa po, mga kababayan, ang mga kababayang Pilipino po natin. Sinasabi nila, makabayan sila, kaplastikan yan. Huwag kayo maniniwala dyan. Yung mga nagsasabi na yan na makabayan sila pero nakikita nyo na mas malapit sa mga Chinese official, yan po ay isang malaking pagsisinungaling sa interes ng mamamayang Pilipino dahil nga mas pabor
ang interest nila sa mga Chinese official, mga kababayan. So ibig sabihin, kung mapapansin po ninyo, ano kaya yung pinag-usapan nila? Yan kaya ay may kinalaman allegedly sa mechanism o machinery pagdating ng 2028, mga kababayan? Diba? Kaya nga ako ngayon pa lang sinasabi ko sa inyo, sa mga kababayan Pilipino po natin, kung mahal nyo ang Pilipinas, kung mahal nyo ang teritoryo ng Pilipinas, pagdating ng 2028, ang iboto ninyo, wag yung pro-China. Ang iboto ninyo, yung pro-Philippines na handang ipagtanggol ang Pilipinas at handang suportahan ang agenda ng mamamayang Pilipino para sa bansa po niya. Hindi ang agenda ng mga dayuhan para pagharian ang bansang Pilipinas. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo? Hingil po dyan sa mga topic na yan na tinalakay po natin. Ano po ang komento ninyo? Hingil po dito sa mga naging pahayag ni Marcoleta at ni Senator Robin Hood Padilla. So comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo. Hingil po dyan